Difference between last year and this year. Last year, relax and I don't expect a lot. This year, it's a different story. I would say I put pressure on myself kasi syempre, I want them to improve and progress more in terms of skills and also their mental toughness. Kaya mas naging strict ako. Now I'm only focusing on the important things. I watch their diet and tracking their weight. I should say na I'm very hands-on and all out this year. Goal as a team. Since baka last year ko na ito sa ECAM, our goal as a team is to win any medal. Kasi parang yun na yung price ng hard work namin eh. But for the boys, obviously, we want gold, syempre. Pero kung ano ibigay ni God sa amin, magiging masaya kami. Kasi we really love and enjoy the sport. Goal as a coach. Aside from I want them to improve, I want them to be confident. Kasi I want them to realize na may edge sila sa kalaban nila. Pero they lack in confidence. So, ang result, hindi nila magagamit strengths nila. So, confidence is the key talaga. And I also want to be an inspiration to my players even though I always get tough on them. I keep on doing it kasi I really love them and I love my team, syempre. I want them to be the best and I hope someday they will realize it and thank me later. Bilang senior ngayon this year, sa 4 years ko sa varsity, nakita ko na in the future dapat mag-step up rin ako as a leader. So, ayun, yun yung ginagawa ko ngayon. Kailangan and dapat kong maging leader. Kasi yun nga, puro bata yung nasa team ngayon and hindi pa sila masyadong familiar sa game ng volleyball. So, responsibility ko na yung napakilala sa kanila, i-engage sila sa paglalaro, buhayin yung passion nila sa volleyball. Tsaka dapat ako yung manguna sa team, hindi ako yung sa good ways, hindi yung sa bad ways na ako pa yung manguna sa mga pasaway, ganun. Dapat ako yung nagsasaway or tinutulungan ko si coach kasi as a leader, kailangan kong i-lead yung team na may ma-achieve kami this year, lalo na this year kasi last year na. So, ayun, kailangan leadership, manggagaling sa akin yun. Kasi captain mo lang ako. Sa 4 years ko sa ECAM, syempre sa 4 years na yun, iba-iba yung nakasama ko, iba-ibang player, iba-ibang captain. So siguro, yung pinaka-significant ko na natutunan sa 4 years ko sa ECAM is yung leadership talaga. Syempre, 4 years, iba-ibang captain yun, hindi lang naman isang captain yun. Kasi kadalasan seniors yung captain. So, iba't ibang ugali, iba't ibang pamamaraan yung napagdaanan ko. So, siguro ngayon, kung anong pinapakita kong leadership ngayon, siguro base lang dun sa mga napagdaanan ko lang. Ako siguro yung pinagsama-samang leaders na pinagdaanan ko na ginawa ko lang mas maganda. Tsaka mas improve para sa mga players. Kasi ngayon, kadalasan kasi tinatamad na yung players kasi hindi masaya yung training, gano'n. Siguro, natutunan ko rin na dapat, oo, seryoso, pero kailangan merong kurot ng kasiyahan. Para kahit papaano, ma-engage pa sila lalo na makita nila na masaya talaga yung volleyball. Yung kay Coach Bren naman, syempre yung discipline, lalo na sa team. Lagi niya sinasabi kasi sa amin na, sige sa labas, magharutan na tayo, pero sa pag-volleyball yun. So, na-realize ko talaga na seryoso si coach and dapat seryoso rin kami kasi nag-commit na kami dito tsaka may goal kami hinahabol ngayon. So, hindi dapat biro-biroan lang to. Although, dapat maging masaya talaga yung training pero kailangan yung controlled lang, hindi yung sobrang kasiyahan kasi nakakasira siya ng training. Tsaka, yung pagiging strict naman ni coach, siguro naintindihan ko kasi para rin sa amin yun na isa yung way para tulungan niya kami mag-improve as a person tsaka as a team player. So, yun yung napakaganda kay coach kasi para siyang strict na parent pero at the same time friend rin siya para sa amin.
wala na yung mga seniors, yung mga ate ko, gagawin ko inspiration yung mga ginawa nila sa akin before. Like yung pag-welcome nila sa mga bago tulad ko. Tapos, hindi sila nang-under. Yung lahat pantay-pantay. Hindi porket hindi marunong bago, ina-underestimate na nila yung kakayahan nun. Ganon. Tapos, syempre hindi dapat mawawala yung pagpapasaya dun para maging komportable yung bagong player. Ganon. Tapos, syempre, yung mga ate ko na pang-aasar, ganon, para masaya lagi. Hindi yung puro hirap lang, puro lungkot, puro seryoso. Dapat nandun pa din yung happiness sa training. Sa 4 years ko na sa pagiging varsity, nung dati, sobrang mahiyain ako. Laki din ang in-improve ko kasi ngayon medyo naging confident na ako. Tapos natutunan ko na sa varsity, hindi lang puro saya, hindi puro pag-e-enjoy. May paghihirap din, may inis, pagod. Pero kung pag-iisipan mo naman, worth it naman yung lahat kasi mag-i-improve ka, gagaling ka. Worth it lahat ng pagod, ng sakit na mararamdaman mo. Kasi syempre after nun, gagaling ka, malalabas mo lahat sa laro. Tapos pwede ka pang manalo. Ayun. Tapos tutunan ko din na sa team, hindi dapat porket ikaw lang yung captain, ikaw lang yung puro ikaw lang. Dapat may lahat kayo nagko-cooperate, lahat nag-step up para magtulungan. Hindi pwedeng isa lang kasi team nga kayo dapat lahat. Nung una ko nalaman na hindi na makapaglaro para sa ICAM is syempre nalungkot ako para sa teammates ko dahil hindi ko na sila matutulungan para makapag-compete sa iba't ibang school at makapag-uwi ng medal. Yun nga, ang may tutulong ko para sa teammates ko sa outside ng court is yung aking mga natutunang skills galing kay Coach Bren na yung blockings nga sabi niya na ako daw yung inaasahan na para sa blockings. Siyempre, tutulungan ko rin sila para sa confidence at yun, confidence.